history. Si Efren Bata Reyes. Efren Reyes! Ang sumikat He's the king of the 9-ball ring. at nagpasikat sa larong bilyar sa Pilipinas. At isa sa pinakapopular na billiards player sa buong mundo. Saan siya nagsimula? He had no money. He had only one pair of pants and one shirt. Paano niya naabot ang tagumpay? Nagpupunta kami sa May Clark. Nilalaro namin mga serviceman noong araw. At anong naghihintay sa The Magician? Ngayon tila nawawala na ang kanyang magic. At 54, you're different from your skills at 30. Alam natin yun eh. Kung sasabihin mong kasing galing ka pa rin ulit, loko mo ang sarili mo. Sa loob ng higit 30 taong pagbibilyar kung saan nakapag-uwi ng sari-saring parangal, wala bang balak si Efren Bata Reyes bitawan ang kanyang tako. Pero sa kanyang sunod-sunod na pagkatalo ngayon, bilang na lang ba ang araw ng The Magician sa bilyaran? Bakit mo nagawa yun? Saan kayo nagkamali? Nagsisisi? Inakalain mo bang magiging ganito ka kasikat? Hindi ko akalain na pupunta sa e-sport din ito. Saan nagkagaling ang so kayo? Paano ka nakabangon? Hindi ka na winner all the time, di ba? Hindi na kain ng dati yung kamay ko. Simpleng manamit, palangiti, kahit na bungi, at pakamot-kamot lang sa ulo. Sa unang tingin, di ko naisip na siya ang tinatawag na The Magician ng larong bilyar. Pero nang hawakan na ang kanyang tako, ibang Efren ang nakita ko. He is a natural mathematician or whatever you call it, because he sees the angles like nobody else does. And he takes risks that others don't take. Sa pagbanda, placing, at makalaglag pang ang trick shots. Kayang-kaya ni Efren ubusin ang lahat ng bola sa billiards table. Kasi siyempre entertainer yan eh. Nakaka-entertain siya eh, kaya gusto siya eh. Meron kang mabibigla na ganun pala. Yun ang binibili siguro sa kanya. Spectacular. Yung mga nanonood, parang yung hindi sila humihinga pag nakikita nila si paring Efren. Papasok pala siya ng bilyaran, talagang pinapalakpakan na siya ng mga tao. Swerte talaga yata. Papasok. Ayaw, may pumasok. Sa galing magmanipula ng bola, iniidolo si Efren ng mismong mga idol sa larong bilyar. Si Ronnie the Volcano Alcano ang huling tumalo kay Efren sa isang tournament noong nakaraang buwan. Pero tuwing bubuka ang bibig niya, walang duda kung sino ang kanyang inspirasyon. Siyempre, yung naging idolo ko si Efren, para masabing talagang idolo ko siya, nag-decision ako nung yun na magpabunot din ng ngipin para masabing talaga ni Efren, na talagang hawig na parang Efren din. Ano po yung katangian ng kanyang billiard game na angat sa mga iba? Siguro, unang-una, God-given talent yun eh. Ang tawag nila sa billiard, yung touch, yung pulso. Mga barangay Efren. Hindi lang daw sa bilyar namumukod-tangi si Efren. He's probably the simplest, humblest man I ever met in my life. There are two people that strike me with their humility, Flash Alorde and Bata Reyes. Bakit? Not a mean bone in their body. Never said anything nasty about anybody. Took the good with the bad. Pagkatapos, they were so nice to the fans. What sets him apart from other billiard players? His humble beginnings, his very poor beginnings. Wala naman ako maigaan doon eh, kundi puro lamesa lang. Dito na rin ako natutulog kasi sa ibabaw ng lamesa eh. Kaya pagkagising ko, naglalaro na ako. Bago ako matulog, naglalaro din ako.
133. Tuloy pa rin ang pakikipaglaban ni May Paner alias Wanna Change at proud ang bagong simbolo ng aktivismo. I have lost 11 pounds. Pero mas importante pa doon, I have lost 3.2% of body fat. 3 inches off around my waist and 6 inches around my hip area. My God! Talaga. Tuwang-tuwa si May at malaking tulong daw sa kanyang pagiging health buff at pagpapayat ang pagmamahal niya sa bayan. Isa po nakakapagpapayat sa akin yung Conpas